Hello mga ka-offloador, mga ka-doodles, mga ka-OFW, welcome back to my channel. Thank you very much sa mga nanood at sa mga hindi pa nanood at sa mga nag-subscribe at hindi pa nag-subscribe. Huwag kalimutan, pakipindot ng subscribe tsaka bell button. So, pag-usapin natin ang merkado, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings, mga ka-Doodles, mga ka-Offloader. Ang crudo ngayon ay nasa 105 na naman. Bumagsak siya kahapon. So, this is 105 siya ngayon. So, medyo bumaba ang crudo presyuhan. Bakit nga kamo? Monthly gain, Asia faster against, ganun pa rin eh. Wala pa rin magandang So, tuloy-tuloy pa rin yung Kaya, up and down lang yan. Yung market cap, top sa Nasdaq is up siya ng 113%, saka yung 96%, ganun sa day trade. Pero, ingat ka dito kasi madalas sunog ka. Sunog ang pira mo dito pag hirap. Ako nga, hirap pa ako eh. Naghahabol pa. So, ang palitan ng piso is 60.63 ang presyuhan ngayon. So, malapit ng sahod. So, gigil ng mga OFW magpadala kasi kulang na yung pinapadala nila. Kaya magpadala ulit. So, yan. 60.63 ang dollar palitan. So, review tayo. So, puro pulahan, pula pa rin. Holding firms at saka mining lang yung nagkulay berde, green. So, PSEI 5.854, down siya ng 0.26%. ICT is up siya ng 29%, so 2 pesos ang inangat. BDO, angat siya ng piso at 0.97. DNL, angat siya ng 1.41% at 0.05. Yung mga advance, ayan sila, MB, DHI, Agiw. Ito yung mga tinatawag nilang mga penny stock. Minsan yung sarcastic na pagkasabi, basura daw. Pero kumikita eh. Pero ang problema lang kasi dito, pag umangat to ngayon, bukas wala, bagsak naman to. Ayan mga declines dati umaangat to, ngayon bagsak na naman. Dito nga yung globe. So, medyo na parang pansin ko nasa mid-size cap ang mga foreigner investor, mga apam-apam. So, silip tayo ng muna tayo ngayon kasi yung blue chip stock natin, mga blue chip na stock, may nagkulay berde, Arit, EB, BDO, Isin, Century, GTCAP, LTG, meron, kahit papano meron SM. So, comment down below kung anong stock ang gusto mong ipa-review, para singit natin. So, dito muna tayo sa kasi dito yung sa mga mid-size cap. Itong mid-size cap, ito yung, kumbaga, number 1 is blue chip stock. Tapos, mid-size cap, ito yung nasa gitna. Pangalawa, ang huli naman, nandoon na yung mga penny stock, So, ganun yung ginagawa ng mga foreigner investor. Bili sila ngayon sa blue chips. Tapos, kinabukasan, bili naman ulit sila doon sa, or after few days, 3 days, doon naman sa mga mid-size cap. Tapos doon naman, sa mga basura ng stock or penny stock. Ikot-ikot yan sila sa ganitong panahon ngayon. So, sa ganitong may crisis, walang magaling na mag-analysis dyan sa technical. Kaya na lang tayo, review na lang tayo kung ano yung umangat. So, OGP, Oceana Gold Philippines, ano ba to siya? Mid-size cap siya, pero hindi ako nagtitrade nito. Paalala lang po, aho tayo sa pagbili at sa pagbinta, basahin nyo na lang yan para hindi tayo tatagal. At yan din, basahin din. Huwag kalimutan yan, mga blue chip na yan. So, balik tayo. So, si OGP is a company mining gold, copper in the Philippines. So, nasa
Kasibo. Saan ba tong Kasibo? Aklan yata to eh. Kasibo, Philippines ang headquarters eh. Ngayon ko lang narinig tong Kasibo. Northern Luzon. So nasa Luzon, Kasibo. Comment down below kung ano yung Kasibo na lugar. Ngayon ko lang narinig eh. So, si UGP, namibigay din siya ng dividendo, 0.97 noong last March, 31 March 26 ang bayaran. So, kung titingnan natin si UGP sa kanyang chart, meron tayong buy signal dito itong pag ganyan, mga buy signal yan eh. So, ano yan ng mga trading view analysis. Pero minsan din na hindi siya tumutugma. Katulad dito, buy signal pero ito buy signal pero hindi humataw. So, dapat kasi ang buy signal na yan, pag ma-break niya to, yan. Ma-break niya yan, tapos magkaroon ng malaking kandila. Yan, may posibilidad. Magkaroon ng ganitong kandila din. Ganyan siya. Ganyan, magkaroon siya ng ganyang kandila. So, pwede yan. May posibilidad yan na tapos sinundan ulit siya ng isa pang kandila na gano'n din. Diba? Ganyan. So, may posibilidad yan na talagang hahataw yan si UGP. So, may hawak ka dito, kung gusto mong pasukin, bahala ka, ikaw, ija-ho, tajo. So, dapat ma-break muna nitong 31 kasi marami siyang dapat i-break eh, para mayroon pa siyang i-break dyan. So, pero pag na-break niya itong 31, sign na yan siya na tapos baka pag na-break niya yan, tapos mag-pull back konti, tapos babalik doon, yan ay magandang sinyalis na yan na may posibilidad na angat si OGP. Wala tayong target price nito kasi parang hindi rin ito na ng video, hindi ito siya na Tingnan natin siya kung may forecast. Trading view na lang tayo. May forecast si trading view which is 44 or 44.05. So, yun yung forecast niya. 1 year forecast yan. So, 44. So, dito sa ibabaw. So, kung sakali man, mahit niya yan for 1 year, may tubo ka na 46. Tingnan naman natin sa yung takbo naman niya ay upward, nakaangat siya eh. So, mayroon tayong magawang pattern dito yan. Ganyan lang maggawa ng pattern. Tapos, kopyahin natin yan. Dalhin natin dito. So, dito lang natin ilagay. So, kumbaga, na-break niya to, parang babalik naman siguro din. So, yan yung natin. So, yan yung pananaw natin kay OGP, na dahil sa target price na 45, so tumatama yung trendline na balikan to. So, nandito siya sa ilalim eh. So sa kabuuan nga, upward trend naman siya eh. Tapos nag-action na rin siyang bumalik sa taas, So, up siya ng 2.538% galing kahapon sa presyo kahapon. Dito yan ang galing, yan. So, yan yung 2% na up niya dito, 2.58. So, that is OGP. Next is we have D&L. So, D&L is industries. Ang negosyo nito is, sino bang may-ari nito? D&L is, yan, holding companies which engage, yan, plastic products, mga balot-balot yata. So, basahin niyo lang yan. So, marami siyang negosyo. Nasa Quezon City, Philippines. So, ang forecast naman ni dito is 7.7 ang forecast, So, sino bang may-ari nitong D&L? Parang to eh. Sino ba yan? Babae yata yan. Alvin Dimlao. Yan sila yung mga na yan. Founder, mga So, ba siya? Dividend price to earning ratio. Hindi tayo nag-ano ng naman yung kinita nila. Revenue nila. May mataas naman kinikita eh. So, medyo mahina tayo sa fundamentals. So, kaya price action lang tayo, technical analysis lang tayo.
So, kasi yung price action, yan siya eh. So, meron siya, nag-trade siya ngayon ng 4.75 na volume at 3.65. So, kung ang target price ni is CT, bago niya ma-hit yung CT is, kung may hawak ka nito, kailangan niyang i-break yung 3.74. Parang OGP lang din, or kailangan mag-hold din siya dito sa support na to, support na yan na 3.5. Ito yung resistant natin. So kung hindi mo pa alam ano yung support at resistant, panoorin mo to at para madagdagan yung mga viewers natin dyan. So meron tayong mga tutorial at mga So yan si DNL, so kailangan niyang i-break to. Tapos ito yung may isa pang i-break siya diyan. Ito lang yung isa lang, 3 po, mga 4. Tapos meron tayong supply dito na kailangang i-liquidate niya, So maaari na pag na-break niya yan, pull back konti dito, ganyan yung mga presyo na yan kasi ganun naman yung presyo ng market up and down lang yan So hanggat maaabot yung target price ni TradingView na City. So yung mga broker natin, halos ganun lang din yung mga presyo na ito, target price Meron tayo dati dito di ba? Ito nga, ayan si BDO. Meron tayo kay BDO. Meron kay Metro City Size. So, yan. So, kahit papaano, medyo, minsan kasi yung mga crisis na katulad na ngayon dito, katagalan, na-adapt na siya naisama na sa sistema Parang, ang tao, wala tayong magawa dyan Yun na yun. So, tuloy-tuloy na pa rin yung buhay, di ba? So, parang tayo lang din, kahit na bagsak yung market, so, tuloy-tuloy pa rin tayo mag-invest at mag-vlog para kumita ang ating stock. Kasi ngayon nga, bagsak, down siya is, tawag niyan is discounted ang presyo, discounted. Kasi kung walang baka nagsiangatan na yung natin. Kasi nung January, February, maganda naman takbo ng PSEI. So, lang, PSEI index. So, yan si DNL. Next is FX. FX is mining to. Sa pangalan lang daan ng kapali, is mining na. Target price ni FX is TradingView nasa 23 pesos. So ano ba yung minimina ni FX? Exploration, gold, silver, copper, zinc, mga ganon, bla bla, mineral, rail, earth. So si PSEI si IPEX ay mamigay siya ngayong April 27, March 26. So dapat makabili ka bago mag-X, dapat 13. Kasi pag X na, wala na yun. Ika nga, parang X mo lang din yan Pag X mo na yung girlfriend, hindi mo na pwedeng halik-halikan yan kasi X mo na. So, hanggang ka na lang. So, dapat dito, ito siya, ma-break niya yan, yung pula na linya yan. Ayan. So, ma-break ni, ni FX. So, maaring, mayroon isang dito, mag-resist muna konti, pull back dito, tapos bago siya angat yan, So, kailangan niyang, ito yung mga, kailangan niyang i-break na mga area, yan siya. So, kaya pagdating diyan sa portion na yan, mag-pull back yung presyo. Tapos ito yung resistant, ma-break niya yan. Tapos dito na, ito naman maging na yan, support na yan siya kung nandito na yung presyo. Kasi ito naman yung resistant niya. So pag na-break naman niya to at nandito naman ang presyo, siya naman yung maging support, siya naman yung resistant. Ganon lang yung parang hindi ko to na-explain sa Pero ganon yung lawan ng market o ang pagtawag ng pace. So parang siya, nagpo-form ng B yata Yan So nag-form siya ng B, voltage 5. So target is 17, Metro 17 din sa ating TradingView, 23. So maaring
So 17 dito, mas ano si Metro, dito yung 17. Average siguro niya yan. Tapos yung high nandito sa taas. So kailangan niya ma-break muna yan. So kung ma-hit niya yung 17, may tubo na 16. Kung 23, may tubo na 55% for 1 year, which is good, ano. So yung ikaw kung puro ka lang savings, hatiin mo lang yung savings mo. Walang masama sa magtipid kasi kailangan din natin yan for emergency purposes, ano. So hatiin mo yung savings mo or kukurot ka ng 25% ba ng savings mo kasi takot ka para feel mo o matry mo mag-invest. Pero ang ano diyan, pagbaguhan ka talagang pag bumagsak yung binili mo, tatamaan ka talaga ng emotion doon. Psychological kasi itong pag-invest sa trade o pag-trade eh. Pero pag dating sa panahon na medyo na sanay ka na, wala na yun. Katulad ko, 3 years na ako dito, so medyo hindi na ako tinatablan sa pag-market down, ganun, wala na. So, para safe side ka, na sigurado na dito ka sa mga blue chip stock, mag-trade yan siya. So, mga blue chip yan. So, basahin mo yung mga blue chip na yan. So, i-search mo kung ano yan siyang mga ticker symbol, Pure Gold, Bangko, SM, Jollibee, San Miguel, LTG, GFC, Converge, Isin, yan sila mga Ayala. So, yan sila ang mga ito naman yung mga yung mga finish stock. So, para safety ka nga, dito ka lang mag-trade sa blue chip stock para sigurado. Kasi dati ako, kahit saan ako bumibili so nagbago na ako ngayon. Ganoon naman yung tao, kailangan natin i-correct ang ating pagkamali. Hindi pwedeng puro lang tayo mali na lang. So, we'll learn from our mistake. Pero, hindi naman pwedeng puro lang mistake, tapos ma-learn tayo, So, kailangan nating matuto talaga. So, dito at least matuto ka, kumikita ka na, yung natin. So, wag tayong masa puro sahod lamang. So, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings, March 31, 2026 ay papasok na naman tayo mamaya ulit after 1 hour. So, adios mi amigos, mi amigas. Babus, maraming salamat sa pagtapos ng videos na to. Thank you, syukran!